doon sa guest house. Ayan, so magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng Paranaque Net Radio Worldwide, ano? Ang inyo pong lingkod ay tila matagal-tagal pong hindi po tayo nagkaroon po ng live. Pero wag po kayo mag-alala at tayo naman ay nagpahinga lang po tayo ng kaunti at maganda po ngayon is December 23 at talagang pang Paskong Pasko na po, ano? Na kung saan ang ating mga kababayan diyan po sa lugar ng Camarines Sur, diyan po sa Partido area, regards ko po kayo. At tila iba yung boses, ano? Tila biyak pa po ang boses natin dahil sa ilang araw tayong palaging nasa field, medyo ang panahon sa umaga medyo mainit, lalo na sa tanghali, at pagdating ng gabi malamig po ang simoy ng hangin. At yung pong ating mga kababayan na pauwi dyan sa ating lalawigan, at yung ating kasama na si John Osorio nandyan na po sa lugar ng Albay, ano? Dahil dyan po siya magpapasko. So good luck na lang po sa inyo, dahil batid natin na kapag ikaw ay galing ng Maynila, umuwi ka ng probinsya, siyempre magkakaroon po tayo ng kumustahan at magkakaroon po tayo ng kaunting, alam mo naman, pag galing ka ng Maynila, sabi nga po doon sa probinsya, para ka na rin galing sa ibang bansa. So ganun po ang nagiging takbo, ano? At bago po tayo magpatuloy, regards po natin ang ating mga kasama sa Paranaque Net Radio Worldwide, yung pong Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6, Unit 7, Unit 8, at yung pong Philippine Digital Media Society Incorporated, regards po natin sila Doc Niel Selva, sila Doc Edward Perez, sila Bishop Matundan, at yung pong ating mga kasama, sila Jen Villarin, Fred Lopez, Jen Osorio, and of course yours truly, at ganun din po ang iba pa nating kasama, at yung pong sila Sister Elsa Obispo dyan po sa lugar ng GMA Cavite, at Carmona, ganun din po yung mga kasama po natin dyan po sa lalawigan, dyan po sa lugar ng Tagaytay, regards po natin. At noong December 21 nagkaroon po tayo ng parapol. Yung po ay sabi nga nila mini, diba? So at least nagkaroon po tayo ng kunting kasiyahan, dahil ang atin naman pong platform ay talagang, sabi nga po, nagsisimula pa lamang tayong lumakbay kung saan tayo patutungo. So talagang ganon, kunting tiyaga, kunting sakripisyo, kahit sabi nga po nila kaunti lang ang naniniwala, sabi nga po nila talagang ganun, hindi natin maiwasan yan dahil may mga tao talagang hindi mo pwedeng mailagay lahat sa isang tabi, kundi talagang ganun. So doon po sa mga nanalo, doon po sa first prize, second prize, third prize, at saka po itong 20 consolation prizes, regards po natin. At siyempre yung pong mga nag-sponsor noon, yung pong sa office ni Congressman Edwin Olivares, Mayor Eric Olivares, at yung pong yung pong ating kaibigan naman na Bicolano na sa Congressman ng Bicol Saro Party List, na ito pong si Congressman Brian Yamsuan. At least nakahabol po ang kanyang
yung pong para sa pamaskong, sabi nga po sa ating Christmas party, and of course, yung pong ating sa parapol, ano? So, yung 20 consolation prizes, at nakuha na po yung 10. Nakuha na po yung 10, yung first prize, second prize, third prize, nakuha na po yun. Ano supposed to be dapat sana na-post natin o na-iano na natin dito. Pero sa mga susunod siguro. At ganun, at sila, alam mo, ang tao, ano, maliit na bagay, kapag sila po ay nananalo, nagiging masaya na. Kaya, parapol, simpleng ano, basta magbigay saya. Malaking bagay na po yun. Di ba? Hindi mo kailangan na magkaroon ng premyo ng libo-libo, milyon-milyon. Sa isang maiksya, sa isang simpleng grocery, sa isang simpleng ilang kilo ng bigas, at saka yung bula, naging masaya na sila. Dahil ang diwa ng Pasko ay hindi naman yabangan yan eh. Ang diwa ng Pasko ay pagmamahalan, di ba? Sabi nga po nila, ipagpapatawad. At hindi kailangan yung masyadong magarbo na ang dating ay tila di ba? Kasi ang nakakapagpagarbo lamang po diyan, siyempre yung may pera. Pero yung mga karamihan sa atin na nasa laylayan ng lipunan, yung nakakakapit lang sa ating mga kababayan na every now and then umaasa lang doon sa daily income, walang ipon, basta sapat-sapat lang. So nahihirapan talagang sumabay na maging magarbo tuwing Pasko, maging sa pagdiriwang ng bagong taon. Yun naman, di ba? So, talagang ang importante, nasa ng ating ano dito, yung ating palakpak, wala pa. At saka tila wala kong naririnig na music. So, mayroon ba tayong music? Yung ang Pasko ay but unfortunately, hindi ko na naririnig. So how about the yung natin, yung palakpak, wala pa. At ngayon naman po ay Pasko. So kumustahan na lang po muna siguro yung pong ating mga kaibigan dito po sa lungsod ng Parañaque. Marami tayong kaibigan, yung mga kasama natin sa pamamahayag, yung pong ating mga yung tawag nito. Ito pong naging panauhin natin dito si yung pong ating naging panauhin na si Julius Disamburon. Talaga naman matindi yun, At ang sabi po nitong tawag nito, ang sabi po nitong si Justin, shout out. So ito pong si Justin Trinidad. Alam niyo po, masaya ako rito sa tao na to. Kasi tawag nito, Bicolano din ang nanay. Alam ko, ang nanay nito, Bicolano. At siya po ay masayahin. Bibong-bibo po siya. So regards po natin yung MASG, yung Mayor Action Support Group or MASG. At ganun din po yung CSU natin, yung Civilian Security Unit, sa panguna po ni Sir Joey Rogasio, na darating po ang 24, 25, 31, mga po ito, mga supposed to be na sa po sila, nasa mga tahanan, kasama yung pong mga nanay, tatay, mga anak, pero sila po ay nag-duty. Dahil sa talagang tawag ng obligasyon, tawag ng tungkulin, so kailangan po talaga natin na sila po ay i-regards po natin. At ganun din po itong galang rider, ito pong si Buddy de la Cruz, regards po natin. At ganun din po itong si Sir Ramil Obra, ito po ang napakasipag, napakagaling pagdating po sa sound system. Pagdating po sa setup, wala pong ibang talagang iniidolo
ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa City Hall. Ito pong si Sir Ramil Obra, regards ko po kayo. At siyempre, ang ating pong mga kaibigan, ito pong si Myra Aimee Militante Enriquez. Aba, popular po ang inyong apelyido. So, regards ko po kayo. At ganun din po itong dating kagawad na ito pong si Sir... yung pong ating dating kagawad yan po sa lugar ng San Valley na ito pong si Big Boy Bilyones. So, regards ko po kayo, no? Opo. So, so doon po sa ating mga kaibigan, po dyan sa lugar ng Nueva Ecija, no? Opo, so regards po natin, ganun din po yung ating dyan sa lugar ng Pampanga. At sana, idol, bagamat tayo, ngayon lang tayo nagparamdam dahil actually nasa live broadcast tayo pero inaano pa lang po ito, running condition pa lang po. Talagang kasi matagal-tagal po tayong naghuminto, pero mabuti na lang may mga magagandang loob na talagang nagpoporsige para ipagpatuloy po natin ang ating programa. At regards po natin ito pong si Lainey Carbajal. Magandang gabi po. Kumusta na po traffic update along Sukat Road? Opo, so ang actually dito po sa along Sukat Road nagkaroon po ng pagbabago mula nang binuksan po yung LRT na nagkaroon po tayo ng 3 station dito po sa Parañaque. Una, ito pong Dr. Santos Avenue, yung station. Pangalawa, yung Ninoy Aquino Avenue. Pangatlo, yung PITX. Pang-apat, yung pong sa Isiana, doon po sa Mia Road. At pang-apat po ay panlima, yung pong sa Redemptores. At ang naging naapektuhan, malaking naapektuhan, yung pong sa yung pong sa lugar ng Dr. Santos Avenue. Opo, dahil dito na po nagtatapos yung biyahe ng LRT from Dr. Santos Avenue going to Fernando Po Jr. Station doon po sa Muñoz. So marami pong bumababa rito sa lugar ng Dr. Santos Avenue going to Sukat, going to Cavite, Alabang o kung saan mang dako ng South. Dito po bumababa, but unfortunately wala pa pong mga bagong sasakyan na sa kasalukuyan po ay kung saan yung pa rin po ang dati. Kaya nakita ko yung pong mga biyaheng Baclaran LRT o Baclaran Roas Boulevard o Boulevard na yung pong mga jeep ay tila sila po ay nagka-cutting trip na dito po sa lugar ng dito po sa may LRT so nagka-cutting trip na po sila dahil supposed to be hindi po ganon. Bawal po yung mag-cutting trip pero tila sila po ay nakakalusot pa. Opo, panawagan po natin doon po sa siyempre sa Parañaque Traffic Management Office or PTMO. At alam po natin na ginagawa po talaga nila ang kanilang tungkulin. At mula po nung nagkaroon po ng LRT, so nadagdagan po ng konti yung traffic. Dito lang po yan sa may San Dionisio. Opo, pero yung flow ng mga sasakyan, tulad pa rin po ng dati, between the 7 a.m. to 10, medyo loaded. Pagdating naman po ng 3 to 7, loaded din. Pero the rest is na maganda naman po yung nagiging takbo ng daloy ng trapiko dito po sa kahabaan ng Dr. Santos Avenue dito po sa lungsod ng Parañaque. Okay, so ganun po talaga po, talagang hindi po maiwasan ang ganun. At batid po natin na yung pong ating mga kasama naman sa ating mga kababayan talagang sabi nga po nila kapag ganitong holiday season, kahit saan po tayo pumunta, kahit saan po tayo pumunta, di ba? Yun nga pong uwi nga lang po ng Bicol dyan sa probinsya, inabot daw po ng 23 hours
Dati 10 hours lang na ano na po yan, nandoon na, pero ngayon napakatagal po ang biyahe. Kaya po sa holiday season, kunting tiis kapag traffic, dahil talagang ang traffic sa atin hindi na po bago, bagkos ito po ay bahagi na ng ating pamumuhay araw-araw, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Ayan, so ganun pa rin, nakita po rin po natin nang tayo po ay pumupunta doon po sa lugar ng Baclaran. Alam mo, sa totoo lang, in fairness ngayong holiday season, pagpasok po ng December, yung pong lugar ng LRT, dyan po sa top, yung pong along Quirino Avenue, at ganoon din po itong Redemptorist Road, at saka yung Roas Boulevard, nang huli po namin pumunta roon, passable pa po doon sa mga 3 wheels or 4 wheels na sasakyan. So, nakita po namin na hindi masyado crowded yung pong lugar ng Roas Boulevard, Redemptorist, at saka yung pong Quirino Avenue. Dahil siguro sa epekto rin po sa pagbubukas noong 5 istasyon ng tren na kung saan ito po ay nagsimula dyan po sa Redemptorist, Mia Road, PITX, Santo Niño, Ninoy Aquino, at saka Dr. Ray Santos Avenue, na kung saan hindi na po sila bumababa sa Baclaran. So, malaking volume din po ang akin lamang obserbasyon ang nabawas po dyan sa lugar ng Baclaran. So, palakpakan po natin. Ayan. Opo. So, ang maganda pa po rito, napakabilis na pong pag ikaw ay gustong pumunta, sumakay dito. So, mabilis po ang biyahe talaga. Po, ninyo nga po lingkod, ang kami po ay kahit pa paano, nagsisimba din, kami po ay sumasakay na lang ng LRT. Pagkatapos, bababa po kami doon sa Redemptorist Road, na kung saan nagiging maganda po ang ating sakay sa LRT. So, opo. So, in credit po natin yan sa ating national government naman. Opo, siyempre sa panguna ng ating presidente na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Palakpakan po natin. Ayan, so yung pong ating yung ating kaibigan dyan po sa lugar ng Quezon City. Ito pong si Mr. Redin Oro. Regals ko po itong si Mr. Redin Oro. So doon po sa atin mga kaibigan, at tila nagkakaroon tayo ng konting so hindi maiwasan so regards po natin yung ating kaibigan diyan po sa Quezon City. Ito pong si Redin Oro, ito pong si Gerald Nazario, at yung pong makukulit na kasama natin sila Joey Sulante na every now and then paikot-ikot na nag-coverage ng mga event sa mga corporate activities. So, regards ko po kayo. At, po kanina, galing din po tayo sa palengke. At tayo nga po, nag-ikot-ikot din. Siyempre, may binili rin po tayo na alam mo naman na nagawi tayo roon para tayo tawag nito, para tayo paayos ng motor. Nagawi tayo doon sa isang palengke, talipa pa dyan po sa Silverio. So malinis naman, in fairness malinis, at saka yung pong mga bilihin sariwa naman.
Opo, kaya lang ang nakita ko lang po doon yung tungkol sa usapin ng presyo ng bigas. Opo, dahil makikita po natin na supposed to be dapat ang pagkakaalam natin September or October naibaba na po ang presyo ng bigas na yan dahil sa yung taripa sa importasyon ng bigas ay binawasan na ng ating gobyerno. Opo, pero hindi pa rin nangyari na ibaba dahil sa usapin po yan ng kita, sa usapin po yan ng negosyo, at nagagawan po nila ng paraan na yung pong mga may-ari ng mga maraming bigasan, yung pong mga importers na umaangkat ng bigas, ay tila na maninipula pa nila yung pong labanan tungkol po dyan sa ano yun mo nga yan? Ano yun mo nga yan? Ano ba naman? Sino ba may ano dyan? Kapag ako mag-block, hindi naman yan, maano pa rin yata yan. Di ba? So, yun po ang usapin po dyan na ang inyong pong lingkod mula pa sa simula. Opo, tayo ay nakikiusap na hanggat maaari po sana na kung okay lang po sana yung pong tinatawag na rice tariffication law na tinalian po yung kamay o tinalian po yung pangsyon ng yung pong tinalian ng obligasyon ng National Food Authority, sana tanggalin na po yan. Yun naman po ay pinakikiusapan po natin lagi yung pong Department of Agriculture. Ganon din po yung mga senador o congressman na gumawa po ng batas tungkol po dyan sa pag-ipit sa function, duties, and responsibilities po ng National Food Authority dahil po sa usapin ng rice tariffication law. Iyon po naman ang malinaw na sa napakarami na pong Pilipino na araw-araw na kumakain ng kanin ay ganyan pa ang ginawa ng ating batas sa panguna po ni Senador Cynthia Villar dahil siya po ang pasaway na proponente ng batas na yan na ipinagtanggol niya po yan sa Senado. Kaya po ang taong bayan, ang mga maralitang Pilipino, o isabihin po natin yung pong mga nasa laylayan ng lipunan na halos kanin na lang po ang kanilang inaasahan para mabusog, ganun pa po ang nangyari sa usapin ng bigas. Sa usapin ng presyo ng bigas na hanggang ngayon, pataas pa rin po ng pataas. Sumalinaw dahil po dyan sa rice tariffication law na yan, ay may tuturing natin na yun po ang naging sanhi. Kaya po ganun ang nangyari. So sana maliwanag naman po na ang sabi ng ating Pangulong Ferdinand Marcos na kapag siya po ay manungkulan bilang presidente ng Republika ng Pilipinas, gagawan niya po na maging mura ang presyo ng bigas. Pero hindi po nangyari yan. Diba? Pasko ngayon, ayaw po sana natin na banggitin po yan. Pero masama po ang ating loob dahil ang usapin lang po dyan, supply and demand. Kapag marami po ang supply, supposed to be dapat maging mura na po ang presyo ng bigas,
Oh, pero ngayon hindi po nangyayari dahil sa ang binibigyan na pabor ng rice tarification law ay yung pong mga negosyante na wala pong halangan sikmura. Gusto lang po nila ng kumita, wala po silang pakialam doon sa mga namimili na hirap na nga po sa buhay, ang presyo ng bigas nila ay napakataas pa rin. O, di ba? Paulit-ulit eh. Eh, magagaling po kayo. Wala tayong question doon. Sinasabi nyo po na magagaling kayo lahat. Ang usapin po is supply and demand. Kapag maraming bigas, dapat maging mura ang presyo ng mga bilihin o ng bigas na yan sa merkado. Pero hindi nga po nangyari dahil sa lawak ng Pilipinas, sa dami ng gumagamit ng bumibili ng bigas, eh hindi sapat yung sinasabi nyong kadiwa sa kanto. Oo, kadiwa sa kanto-kanto, napakaraming kanto, pagkatapos ang kadiwa iisa lang. Oh, di ba dapat ang bigas na yan, National Food Authority na yan, payagan na makapagbinta ng bigas sa palengke. Oh, di ba? Eh, mabuti kung yung DTI o kung sino pa nagsusupervise ng presyo ng bigas na yan, mabuti kung hindi photo ops lang ang labanan. Oh, di ba? Oh, nakakapika kung tutusin. Oh, di ba? Eh, si Pangulong Ferdinand Marcos, nakatatlong taon na yan bilang presidente. Oh, di ba? Nakatatlong taon na po yan. Wala pa rin. Bigas lang pinag-uusapan. Sabi nga po ng National Food Authority, sa dami ng kanilang imbak na bigas, baka bukas pangalawa, masisira na naman ang kanilang imbak pagkatapos sa kanila na naman ang sisi. Samantalang yung presyo ng bigas sa palengke, yung mga binibinta nila, eh isipin mo ba naman pagmamalakihan ka pa nung isang natanong ko, ang sabi, wala tayong ganun kasi hindi kami bumibili. Otot mo. Oh, di ba? Bakit hindi nyo tingnan ang bigas nyo kung anong itsura ng bigas na tinitinda nyo, di ba? Hindi naman totally. Oh, hindi naman talaga totally tawag nito, hindi naman talaga tawag nito, hindi naman talaga masyadong magandang bigas na binibinta ninyo, tapos ang presyo 60, 59, 62, may 65 pa. Oo, di ba? So, ubod po ng bigat. Oo, so ako naman bumalik ngayon nagprograma. Paulit-ulit tayo sa usapin ng rice tarification law na yan. Na sana, yung National Food Authority, dahil kayo po ay tinatawag na National Food Authority, kayo ang may pangkalahatang autoridad sa usapin ng food o pagkain. Oh, di ba? Pero ang problema, itong Department of Agriculture na napakalaki nga na kanilang obligasyon, napakalawak ng kanilang pangsyon. So, ayan, mula sa gulay, isda, bigas, karne, mga basic commodities, lahat na ito ay nasa ilalim po ito ng Department of Agriculture. So, dapat siguro sa ating buting presidente, batid ko na magagaling kayo. Talaga, sang-ayon naman tayo doon. Walang question doon. Magagaling kayo pero ang sabi namin, isa lang ang tinitingnan namin dyan. Kung talagang magagaling po kayo, sana yung pong bigas na pinangako ninyo na bumaba at least 35 or 39 or 40, sana makita ng taong bayan at makita rin po namin sa palengke. Iyon lang naman Opo, kasi yung question sa mga magsasaka na sinasabi kapag mura daw ang bigas, maapektuhan po yung local na agrikultura o yung mga magsasaka natin.
Tama naman, maapektuhan po yan. Pero kung ilibre nyo yan ng pataba, ilibre nyo po yan ng binhi, ilibre nyo po yan ng fertilizers, paano malulugi po yan kung tutusin? Siyempre hindi. Mas gusto pa nilang mura ang bilihin, mas gusto pa nilang maging mura ang bigas, dahil ang gobyerno nakatutok sa pagtulong sa ating mga kababayan, sa ating mga magsasaka. Di ba? Katulad po ng mga nangyari doon po sa usapin ng national budget for 2025. Yung po sa usapin ng agrikultura ay tila hindi masyado litaw. Opo, ang lumitaw po doon na sinasabi na ubod ng taas, napakalaki. Yung pong Department of Public Works and Highways, na wala pong iba na ginagawa dito po sa Metro Manila, maayos pang kalsada, pero hinuhukay na. Yung pong Department of Public Works and Highways na may matitino pang gusali, may matitino pang mga tanggapan ng ating gobyerno, dinidemolis na o sinisira na para magkaroon ulit ng panibagong building, para magkaroon ulit ng panibagong kita. Di ba? Nagiging ano po tayo sa usapin ng mga magsasaka. Ang tagal-tagal na po yan. Hanggang ngayon, kawawang-kawawa po lagi yung mga magsasaka. Hindi tayo makamove on dyan sa usapin ng mga magsasaka na yan, ano? Po, kasi ang inyo pong lingkod, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ako po ay magsasaka. Talagang ganun eh. Galing tayo ng probinsya. Siyempre, ramdam po natin kung anong klaseng hirap ang dinaranas nila. Ramdam po nila yan na sa tagal ng mga presidente ng sipagdaan, mula po kay Cory, kay Ramos, kay Erap, kay Gloria, kay Noynoy, kay Duterte, Marcos again, yung agrikultura hindi nakakaangat. Opo, samantalang sinasabi nga po dati-rati na ang mga magsasaka na yan galing Vietnam o sa iba pang bansa ay dito sa atin nag-aral, ngayon tayo na po ang nag-aangkat ng bigas. So nasa lang po ang problema? 'Di ba? Ang problema po diyan wala sa magsasaka, ang problema po niyan yung pinagkakatiwalaan ng gobyerno, lalong-lalo na po yung mga nakatalaga sa Department of Agriculture. Huwag na po tayo magbastusan. Talagang ganun eh. Hindi mo na paunlad yung tanggapan. Ibig sabihin, sa inyo may problema dahil napakalaki naman ang pondong ibinibigay sa inyo taon-taon mula po sa taxes ng taong bayan. Di ba? So, hindi po tayo nakamove niyan. Pasensya na po kayo kasi December 23 na, nahalungkat lang po natin ang usapin sa presyo ng bigas. Dahil hangad po natin na sana, paulit-ulit natin, na sana yung pong rice tarification law, sana po ito ay sabihin po natin terminate na po ito pagpasok ng 2025. Dahil malinaw na ito po ay hindi ko talaga type kahit kailan. Marami po ang nagsasabi na ito pong rice tarification law ay talagang hindi po ito nakabuti sa presyo ng bigas. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:39 ng gabi. Dito lamang po yung simpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Ayan, sumubon na po tayo. Cut off na po natin ang usapin ng sa rice tarification law na yan. Sa usapin ng bigas. Lilipat na po tayo dun sa kumustahan siguro. Kumusta po yung ating mga naging pinamaskuhan? Kumusta po ang ating mga birthday partihan? Kumusta po yung ating mga gala-gala? Di ba? So dito po sa lungsod ng Paranaque, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang pamasko rito, the best. Dahil
mula po December 1 hanggang sa December 15. Yung pong 16 na barangay ng lungsod ng Parañaque ay binahagian po, nagkaroon po ng tinatawag na pamaskong handog mula po nung December 1 hanggang December 17 or 18. Tuloy-tuloy po ang pamimigay ng pamaskong handog na more or less umabot po ng 260 bags of groceries ang pinamigay ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque. So yun po ang the best dito po sa lungsod ng Parañaque. So ayan, so tuloy-tuloy na po tayo. Kukuha po tayo ng ibang balita mula po sa ating so yung pong ating mga kasama, opo, tayo naman sabi nga po nila magkakapalit-palit na ang mga mukha natin sa kalsada, sa city hall, sa barangay. Tayo naman po ay may tuturing natin na tayo po ay nasa pampublikong opisina at tayo naman po ay itinuturing na tayo po ay public servant at bottom line, tayo po ay magsisilbi sa taong bayan. Iyon naman po talaga ang tama, diba? At tayo naman po sabi nga po nila, kapag ikaw ay mamasukan sa isang pampublikong opisina, the public office is the public trust. Iyon naman ang malinaw. Dapat kung ano pong mga departamento saan po tayo napunta, kung ano pong mga opisina ang ating hinahawakan, dapat ibigay po natin ang pinakamataas na respeto doon sa mga taong pumupunta sa ating tanggapan. Noong ko pa po yan sinasabi, dahil ako po ay nagkaroon po ng isang department head dati na sa pampublikong tanggapan, na kung saan nang siya po ay maging department head, feeling nila yung opisina ay kanya na. Feeling niya na yung opisina ay siya na po nang bumili ng mga gamit, siya na po ang nagbabayad ng kuryente at ilaw, lahat-lahat akala niya kanya na po yung opisina dahil gusto niya po gawin po siyang santo. Di ba? So hindi po ganon kapag nasa pampubliko tayong tanggapan. Isipin po natin ang ating inuupuan dyan ay hindi atin. Isipin po natin ang ating lamesa dyan ay hindi atin. Isipin po natin yung mga equipment o kung ano pa man ang ginagamit natin ay hindi atin. Maging kupon ban o bulpin, hindi atin. Kundi po yun ay pera mula po sa taong bayan. Malinaw naman po yan. Kaya sabi ko, yung pong mga nasa pampublikong tanggapan, hanggat maaari, kapag kayo po ay mayabang, kayo po ay may hangin, pwede nyo naman po sigurong gawin yan sa labas ng inyong opisina. Opo. Pero kapag nasa loob na po kayo ng opisina, sa pampublikong tanggapan, dapat naman, iwib mo na muna yung yabang mo, servisyohan mo ng maigi, yung kaharap mo, lalong-lalo na po yan, kung talagang higit na nangangaila. Sabihin natin na, nangangailangan higit o hindi, dapat fair yung pong approach natin sa tao. Di ba kasi nakakaawa? Pupunta po sa barangay, pupunta doon sa tanggapan ng CSWD o pupunta doon sa mga departamento na magbibigay ng serbisyo. Instead na tanungin ang problema doon sa tao, ay sasabihin, sorry, wala na kami niyan. So, ay sabihin nila na bumalik ka na lang sa ganito. O kaya sabihin na ganito, bla bla. So, kawawa naman po yung mga taong pumupunta doon sa kanilang tanggapan kung ganun lang po ang magiging approach natin sa kanila. Opo. So, malinaw po yan. Sabihin po natin na kapag tayo po ay nasa pampublikong tanggapan, dapat
tayo po ay maging tuwid ang ating paninilbihan, lalong-lalo na po yung pakikitungo natin sa ating mga kausap, yung mga pumupunta sa ating tanggapan. Pwede ba yun? Opo, pwede ba yun? Oh, ayaw yata sa mga ayon. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:45 ng gabi. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita at magbibigay na po tayo ng update dito po sa lungsod ng Parañaque, the best. Ito po ay mula sa Senro Parañaque. Parañaque City recognized as a top performer for its solid waste management performance. Palakpakan po natin. On December 19, 2024, the City Government of Parañaque, through its City Environment and Natural Resources Office Centro, was awarded a certificate of recognition during the 4th consultative meeting of the Metro Manila Solid Waste Management Board Technical Working Group or MMSWB MBTWD. The award was received by Mr. Mark Allen A. Bisa, Central Officer in charge on behalf of Mayor Eric Olivares at the Berhandel Hotel, 72 Kalayaan Avenue, Diliman, Quezon City. Parañaque City was recognized as the top 1 best performing local government unit in the Metro Manila for its outstanding solid waste management initiative in 2024. Palakpakan po natin. The certificates of recognition highlighted Parañaque City's achievements. Parañaque City was acknowledged for achieving the most efficient disposal performance, surpassing its solid waste disposal targets for the year. Second, the city was recognized for its unwavering commitment and implementation of appropriate strategies in solid waste management as validated by the Environment Compliance Audit 2024. These awards reflect the city dedication to environment sustainability and effective waste management practices. Ito po ay nakuha ng senro sa panguna po ng ating butihing officer in charge na ito pong si Mr. Mark Allen Bisa, siyempre po sa ilalim ng pamuno ng ating butihing Mayor Eric L. Olivares. So, kita nyo na po yan, ano? Opo, dahil sa pagtutulungan, dahil sa pagsusumikap ng mga department, mula po dyan po sa senro at isa pang departamento ng ating lungsod, so nagkakaroon po uli lagi ng appreciation o award na nanggaling po sa mga sa national level. Napakarami po natanggap ang ating butihing Mayor Eric Olivares at siya po ay nabigyang award o pagkilala na isa sa mga pangunahing nangungunang mayor dito po sa Metro Manila, even in whole Philippines. So the best po yan, ano? Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Dumalo ang lungsod ng Parañaque ngayon 20 Timbukapian sa bagong Pilipinas culminating activity in Association of Information Offices and Metro Manila and Share and Conference Prem Hotel, Diliman, Quezon City noong ika-17 ng Disyembre taong kasalukuyan. Sa programang ito ay kinilala ng AIM sa pangunguna ni AIM President DBM Undersecretary Goodisop Oliveran ang kaagapay ng AIM sa pagsulong ng malayang daloy ng impormasyon. Bukod dito, tinalakay din ang mga programa at proyekto sa isinagawa ng AIM sa susunod na taon. Naroon din sa activities si na Director Vicky Apasible bilang kinatawan ni BBM Undersecretary Libiran at EIMM Vice President for Internal Affairs at Public Information PIA Authority Public Agency, Public Information Agency, NCR, RD Ember P. Cortes at Public Information PIA, Deputy Director General Adolfo Arias P. Gutierrez at PI Director General Catherine Chios Simsuit de Castro. Nakisa rin ang Public Information Office sa panguna ni Mr. Mel Cuadis Alipoon na siyang kinatawan ni Mr. Ray Villas Diaz kasama ang mga iba't ibang opisyalis na 17 lokal na gobyerno dito po sa Metro Manila.
Ayan, so dun po sa atin mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, at regards po natin yung pong mga nasa online sa kasalukuyan. Ito pong si Maying, Merry Christmas po, regards ko po kayo. And of course, ito pong guwapong-gwapo na Bicolano. Ito pong si GR Tabarongko. Tabarano. Oo, si GR Tarabongo, lumabi, regards ko po kayo, at kasama po si Ramil Obra, and of course, ito pong si Nira Banaman. So regards ko po kayo, at saka po itong si John Harold Ibasco, nasa kasalukuyan po ay nasa online. At ganoon din po, regards po natin, ito pong ating Oragon, talagang ipinagmamalaki ng lungsod ng Parañaque, lalong-lalo na po dyan sa lugar ng Barangay San Antonio. Ito pong si Kagawad Rudy Avila. Merry Christmas kabayan, at ito po ay number 1 Kagawad dyan po sa Barangay San Antonio. So pasensya na po kayo, at yung iba po ay tila hindi ko po nababasa, no? At siyempre, regards po natin, ito pong pamunuan ng Civilian Security Unit, CSU, na ito pong si Idol Nasor Joey Rogacion, sir, regards ko po kayo, at talagang batid po namin na ang sakripisyo ng inyong tanggapan 24/7 na nagseserbisyo sa mga mamamayan ng lungsod ng Parañaque. Regards po natin, and of course, ganun din po ang butihing EBC President na kasalukuyang Barangay Captain ng San Isidro, na ito pong si Barangay Captain Will Haplos. Regards ko po kayo, and of course, ang ating napakasipag, napakabait, at talaga naman very humble ng butihing punong barangay of the Barangay Don Bosco, no other than Mr. Mar Jimenez. Regards ko po kayo, at ganun din po sa aking mga kasama dito po sa lugar ng San Dionisio, sa panguna po ng ating butihing punong barangay, wala pong iba, ito pong si Ma'am punong barangay Ate Iba L. Olivares ng Barangay San Dionisio. Regards ko po kayo, at ganoon din po ang ating mga kasama dyan po sa lugar ng Vitales, sa panguna po ng ating butihing punong barangay. Ito ang the best. Ito po ang nakilala ko po na the best na punong barangay, talaga nang hindi ka talaga, sabi nga po ay talagang yung down to earth, ibig sabihin yung langit ibinaba sa lupa. Kapag ito po ang makita nyo po, ito pong si punong barangay, na ito pong si Alexander Alvarez. Magandang gabi po sa inyo. At siyempre, tuloy pa rin po tayo. Lilipat na rin po tayo sa kumustahan dito po sa ating mga main uniform. Siyempre, sa panguna po ng ating butihing Police Colonel, na ito pong si Police Colonel Melvin Armontante. Regards ko po kayo. And of course, ang ating mga commander sa bawat substation naman dyan po sa lugar ng San Valley. Regards po natin, ito pong si Police Captain na ito pong si Police Captain Casanova, and of course dyan po sa lugar ng BF Homes, si Police Major ito pong si Police talaga naman, no? So regards po natin si Police Major Arnold Sadora. Regards ko po kayo, at ganun din po ang ating mga kasama diyan po sa Substation 1, Substation 2, Substation 3, ganun din po sa Substation 4, at ganun din po dito sa Substation 5, Substation 6, Substation 7, at ganun din po sa Substation 8 diyan po sa lugar ng Marcelo Green. Okay, so dun po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:54 ng gabi. So hindi po natin maiwasan ang nagmamadali. Talagang nagmamadali tayo lagi-lagi pag tayo po ay nagpro-programa, dahil tayo po ay may hinahabol na oras. So regards ko po kayo. Uy. Okay, so
So hanggang dito na po muna ang ating mga balita, no? Dito po sa lungsod ng Parañaque, at inuulit po natin yung pong sa lugar ng PITX. Galing po tayo doon kanina, talagang punong-puno yung pong ating mga kababayan na uwi sa iba't ibang probinsya, lalong-lalo na po dyan sa southern section ng ating bansa, na kung saan naman talagang kasama na po rito ang Batangas, Quezon, Bicol region, at ganoon din po sa Visayas region, at ito po ay babagtas pa po, papunta po ron sa Mindanao. Talagang malayo-layo po ang destinasyon. Kaya po ang lugar ng PITX talagang punong-puno kanina nang tayo po ay napunta sa nabanggit na lugar. So ingat-ingat po tayo. Opo, dahil yung ating kasama rito inuubo-ubo at talagang sinisipon dahil nga po sa hangin at sa kasalamig. Pag madaling araw, mararamdaman po natin na talagang malamig. At lalo na po yung medyo manipis po yung buhok, ano? Yung mga manipis po yung buhok, katulad po katulad po nitong si Mr. Hino Capua, talagang ang buhok po nito medyo manipis na, kailangan mo palagi ka magsombrero, ha? Ito pong si Mr. Hino Capua, regards ko po kayo diyan po sa lugar ng San Martin de Porres. Magandang gabi po sa iyo. So yung po mga papa-shout out dyan po sa ating lugar, dyan po sa lugar ng partido area. Regards po natin yung pamilya Latam, Pupanes Pida, at ganun din po yung Priolo, and of course yung Sape at Baduria, dyan po sa lugar ng San Miguel Tigaon, Camarines-Sur. Siyempre yung pong mga sikat na lingkod bayan dyan, yung pamilya Puentevilla, sila Cheque Puentevilla, ito pong si Manoy, ito pong si Arne Puentevilla, si Congressman Arne Puentevilla, at yung pong mga pamilya Sia Maganduga dyan po sa lugar ng Tigaon, Camarines-Sur. Regards ko po kayo mga Manoy, mga Manay dyan po sa partido area. Ganon din po siyempre ang ating pong mga naging kasama during the high school life. Regards po natin itong sila Mr. Alex Buena Agua, ito pong sila Nuni Bombasi, at iba pang ating mga kaklasmate dyan, at ganon din po ang ating mga teacher dyan po si Mr. Lorca, sila Mama Ordonez, at ganun din po yung ating mga si Sir Diqueros, at ganun din po si Mr. Ribaya. Talagang sila po yung nag-aaruga sa atin araw-araw kapag tayo po ay nasa loob ng paaralan. At siyempre, special regards o special message sa ating butihing naging teacher naman, na ito pong si Mr. Arsenio Ribaya. Siya po ay taga Masbate, na kung saan siya po ay napunta doon sa ating paaralan naman, at siya po ay nagi po nating kabadi-badi. Kinuha po yung lingkod na sabi nga po eskola ng bayan. Talaga naman, palakpakan po natin ito pong si Mr. Arsenio Ribaya. Binabati po namin kayo ng Merry Christmas and Happy New Year kung sakaling nandiyan po kayo sa lugar ng Masbate. Regards ko po kayo. Ayan, so ang oras po natin, malapit na po tayo magtatapos dahil nasa alas 9:58 na po ng gabi. So regards ko po kayo, at inuulit po natin, ngayon po ay December 23, 2024, at bukas po ay 24 na, at simbang gabi. Last pa ngayon ay bukas, ano? So ayoko na po sabihin sa inyo, pero ano nyo pong lingkod, tila baka makapagsimba rin bago matapos ang simbang gabi. So yung pong mga gumigising na madaling araw, at para po makapagsimba, so talagang kailangan po natin na tayo po ay sabi nga po ang dakilang lumikha hindi natin pwedeng kalimutan. Galing po sa kanya ang ating buhay, ang ating hininga. So, dapat po tayong lumingon doon po sa ating Panginoon, na sana, sabi ko nga po, paulit-ulit, ang buhay ay maiksi lamang. Katulad po nung sinend na message sa akin nung kaibigan natin, batang-bata pa, pagkatapos yun na nga, talagang ang buhay ay maiksi lang. Kaya po, mas magandang magtanim tayo ng kabutihan sa ating kapwa. So dahil
Yung pong mga taong walang ginawa kundi laitin ka, yung mga taong walang ginawa, sabi nga po nila, i-chismis ka, walang ibang ginawa kundi apakan ka, ipasa Diyos mo na lahat ng yan. Batid natin na sila naman po ay pwedeng patawarin ng Panginoon. Yung Panginoon nga nakakapagpatawad, tayo pa kayang hindi. Kaya doon po sa mga yung pong mga puro hangin ang laman ng tiyan, puro hangin ang laman ng ulo, samantalang nasa pampublikong tanggapan naman, yun po ang hindi maganda. Uy, nagsimula na naman, oh. Sino ba yan? Ano na yan? Block nyo nga yan. Bantayan mo yan. Tayo talagang so doon po sa atin na mga kaibigan na regards ko po kayo at bukas subukan po natin 24 na bukas, siyempre Paskong Pasko.